orasan. May nakita akong kakaibang orasan sa isang lumang tindahan sa kanto ng baryo. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang tinatawag ako nito. Ang orasan ay gawa sa itim na kahoy. May gintong mga kamay. At tila umaagos na dugo ang nasa mga numero. Maganda, hindi ba? Sabi ng matandang tindera. Pero kung bibilhin mo to, kailangan mong mag-ingat. Ang oras ay hindi palaging nasa panig mo. Ngumiti lang ako at iniabot ang pera. Wala naman akong pinaniniwalaan sa mga kwento-kwento. Pagdating ko sa bahay, inilagay ko ito sa study table ko. Sa una, mukha lang itong ordinaryong orasan. Tahimik na tumatakbo. Nagbibilang ng oras. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula nang maging kakaiba ang mga bagay. Isang gabi, habang nag-aaral ako, naramdaman kong parang bumahgal ang paligid. Ang tunog ng orasan ay masyadong malakas. Parang nasa loob ito ng utak ko. Nang tingnan ko ito, bigla itong bumilis. Ang mga kamay nito umiikot ng parang baliw. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kwarto ko. At pagdilat ko, wala na ako sa bahay. Nasa isang madilim na lugar ako. Malamig. At naririnig ko lang ang tik ng orasan. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sigaw ko, pero boses ko lang ang tumalbog pabalik. Pagkatapos, nakita ko siya. Isang anino. Hindi ko mawari kung tao o hindi. Wala siyang mukha, pero parang nakatitig siya sa akin. Lalong bumilis ang tik ng orasan habang lumalapit siya. Pagdilat ko ulit, nasa kwarto na ako. Pero ang orasan, hindi na ito katulad ng dati. Sa salamin nito, may mga imahe, mga mukha ng tao, parang sumisigaw. Ang mga kamay nito, basang-basa ng pulang likido na parang dugo. Gabi-gabi, dinadala ako ng orasan sa iba't ibang lugar. Mga madilim na gubat, abandonadong gusali. Minsan pa'y parang nasa ilalim ako ng lupa. Sa bawat lugar, naririnig ko ang boses na tinatawag ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinubukan kong itapon ang orasan, pero lagi itong bumabalik sa kwarto ko. Tumigil na rin ang lahat ng orasan sa bahay namin, maliban dito. Kagabi, napansin ko ang mukha ko sa salamin ng orasan. Nakangiti ito, pero hindi ako yun. Alam kong hindi ako yun. Para akong nakakulong. Hindi ako makagalaw. Ngayon, habang sinusulat ko ito, naririnig ko na naman ang tik ng orasan. Papalapit na ang boses. Tumatakbo ang mga kamay nito ng hindi normal. Mabilis. Pagkatapos babagal. Parang hinahanap ang tamang oras. Kung makita ninyo ang orasan na ito, huwag ninyong hawakan. Huwag kayong lalapit. Dahil kung magkamali kayo, baka ang oras ninyo ang sunod na mawala. Maganda, hindi ba? Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng kadiliman horror stories.